marami ng mga tao ang nagpeke ng kanilang kamatayan para lang takasan ang pagkakakulong. What? Totoo nga bang patay na si Yussi Catalina Cabral? Ito ang tanong ng marami matapos umugong ang balitang nahulog sa bangin si Catalina Cabral. Si Cabral ay isa sa mga iniimbestigahan dahil sa bilyones na nakawan sa maanumalyang flood control projects. Pero alam mo ba, marami ng mga tao ang nagpeke ng kanilang kamatayan para lang takasan ang pagkakakulong. What? Alam mo ba hindi lang ito sa pelikula nangyayari? May mga taong kayang bilugin ang mundo, mamatay lang sa papel. Simulan natin ang kwentong Pinoy na talagang nagpagulat sa lahat kamakailan. Kilala niyo pa ba si Mary Ann Maslog? Alam mo ba, noong 1998 nadawit siya sa 24 million textbook scam ng DepEd na dating tinatawag na DEX. Pero noong 2019, biglang nag-anunsyo ang mga abogado niya na patay na raw siya. Oh my God! Dahil dyan, na-dismiss ang kaso niya. Pero ang plot twist, noong September 2024, may isang babaeng nahuli sa Quezon City dahil sa ibang scam. Ang pangalan niya raw ay si Dr. Jessica. Pero nang i-fingerprint ng NBI, boom! Si Mary Ann Maslog pala ito. 5 taon na siyang nagpapanggap na bangkay para lang makaiwas sa kulungan. Pero ngayon, tuloy ang hatol sa kanya, 10 taon sa loob ng kulungan. Dito naman tayo sa Amerika. Noong 1989, habang nagbabakasyon sa Florida, sinabi ni Benny Wendt sa kanyang fiancé na lalangoy siya sa dagat. Pero hindi na siya bumalik. Akala ng lahat, nilamon siya ng pating o nalunod. What? Pero ang totoo, lumangoy siya palayo at nagpalit ng pangalan at bumuo ng bagong pamilya sa ibang state. Oh my God! Bakit? Kasi akala niya hinahabol siya ng mga sindikato ng droga. Ang nakakagulat, makalipas ang 20 taon, nahuli siya sa traffic violation. Doon nalaman na buhay pala siya. At ang masakit pa, wala naman palang gustong pumatay sa kanya noong una. Sayang na sayang ang 20 years na pagtatago. Ito naman ay parang Mission Impossible ang story. Si Marcus Renker ay isang mayamang investor na baon sa utang at kaso. Taong 2009, lumipad siya gamit ang kanyang sariling private plane. Habang nasa himpapawid, nagradyo siya. Sabi niya, basag daw ang bintana at duguan siya. Ayon pa sa kanyang report, tumalon siya gamit ang parachute. Hinayaan niyang lumipad ang eroplano hanggang sa bumagsak ito sa isang gubat. What? Akala ng mga rescuers, patay na siya. Pero nagulat sila nang makitang walang tao at walang dugo sa loob ng eroplano. Nahuli siya makalipas ang 3 araw habang nagtatago sa isang campsite. Epic fail, ika nga, di ba? Si Samuel Israel III naman ay isang bilyonaryong nagnakaw ng halos $450 million. Noong araw na dapat siyang makulong, natagpuan ang sasakyan niya sa ibabaw ng isang mataas na tulay. Sa alikabok ng kanyang hood, may nakasulat na suicide note na suicide is painless. What? Akala ng pulis, malun siya sa ilog. Pero ang totoo, may dala siyang motor at nagtago sa isang RV. Oh my God! Naging most wanted siya sa buong mundo. Pero sa huli, sumuko siya dahil hindi niya matiis ang hirap ng pagtatago. Minsan talaga, kahit gaano kakayaman, hindi mo mabibili ang katahimikan. Ang panghuli sa ating kwento, ang pinaka-weird sa lahat. What? Si John Darwin mula naman sa United Kingdom. Taong 2002, nagkayak siya sa dagat at hindi na bumalik. What? Nakuha ng asawa niya ang malaking insurance money. Pero alam niyo ba kung nasaan si John? Sa loob lang pala siya ng bahay nila. Oh my God! Nakatira siya sa isang sekretong kwarto sa likod ng aparador. 5 taon siyang nandoon habang ang mga anak niya iyak ng iyak dahil akala talaga nila patay na ang tatay nila. Nabuko lang sila nang makita ang litrato nilang mag-asawa na nagbabakasyon sa Panama. Oops! Huli sila, kaya ayon, kulong agad. Diretso sa rihas silang mag-asawa. Grabe, di ba? Gagawin talaga ang lahat tiang mamatay sa harap ng batas. Makatakas lang sa hustisya. Kaya balik tayo sa tanong sa simula. Patapos mong marinig ang mga kwentong ito, naniniwala ka pa rin bang totoong patay na si Catalina Cabral? O isa lang itong script para takasan ang bilyon-bilyong flood control funds na nawawala? Mahalaga ang opinion mo, kaya i-share mo na sa ibaba, i-comment mo na.